Okay, so good morning class. Let's do the attendance muna. Okay, so joke lang. So yun, pakiramdam ko, teacher ako ng faith ngayong umaga. So, yun, nakakatawa. Sabi ni Pastor Ray kanina nung simula, para daw tayong pilgrims kung saan-saan tayo nakakarating. Pero kasama naman natin ng Lord kahit saan tayo pumunta, yun ang mahalaga. Tsaka nagpapatuloy pa rin tayo sa gawain ng Panginoon. So kahit saan, pero habang tumatagal naman, it is our prayer na sana magkaroon tayo ng sariling building, di ba? So kami sa Bulacan, na blessed lang ng Lord dahil may building kami, pero hindi pa rin yun namin. Binabayaran din yun sa GSIS. At medyo malaki-laki pa ang balance. Kaya may pagkakataong mapalayas pa rin kami at maging pilgrims din balang araw. Pero God's grace, mayaman ang Lord. So, okay. So ngayon pong umaga ay nagpapasalamat ako sa muling pagdalaw sa inyo sa Kainta. At unang pasabi, medyo may ubo ko. So pagpasensyahan nyo kapag medyo may commercial at may kaunting ubo. Kasi 2 weeks din akong halos di ko maintindihan yung pakaramdam ko, trangkaso. Ngayon yung ubo na lang ang naiwan. Kaya medyo mahirap din magsalita. Pero yun nga, by God's grace, sana'y maintindihan niyo yung pag-uusapan natin, which is a very, very familiar text and parables in the Bible, which is yung parable of the wise and foolish builder. Sa Tagalog ay ang matalino at ang hangal na nagtayo ng bahay. Ito po ang topic na parable of the wise and foolish builder. Ito yung huling part ng Sermon on the Mount. Okay? So alam niyo ba yung Sermon on the Mount na tinuro ni Christ, Matthew chapter 5 to 7? Which is isa sa pinaka well-known preaching ni Christ sa book ng Matthew. Sabi nga nila, it is the longest teaching of Christ sa Matthew. Matthew chapter 5 to Matthew chapter 7. And also, naiintindihan natin that parable of the wise and the foolish builder, ito yung most well-known din na parable. Siguro lahat kayo kabisado nyo tong parable na ito, di ba? Yung nagtayo ng bahay sa bato, nagtayo ng bahay sa buhangin. Kahit sa mga Sunday schoolers, panigurado ako, kabisado nyo yung kwento na to. Kasi dito rin ako lumaki sa teaching na to nung nasa Indang pa ako. So sa mga Sunday school, lagi yan tinuturo ng mga teachers namin dati. Kaya itong talata na ito ay hindi na bago sa atin. But gusto ko lang paalalahanan ng bawat isa. Kahit ito ay medyo well-known scripture na or well-known topic na sa Biblia, ito rin yung part na kung saan ay maraming nakaka-misunderstood ng mga talatang ito. Sabi nila, maraming mga preacher ang bumabagsak pagdating sa teaching ng Matthew chapter 5 to 7. Kasi marami ditong nagtuturo ng kakaiba sa mga talata sa parte na yan, Matthew 5 to 7. Masyado nung iba nililiteral ang mga bagay na nababasa nila. Minsan, the way nila i-interpret ang scripture, dito sila minsan nagkakaroon ng hindi ganon kalinaw at kaklarong ibig sabihin ng salita ng Diyos. At ang mga tagapakinig ay nalilito at naliligaw sa pagkakaunawa sa mga talatang ito. Pero hindi naman natin tatalakayin yung allegorical, yun yung word na isang ginagawa nilang masyadong literal, halos lahat ng nababasa nila, na minsan ina-apply nilang ng mali ang scripture. Lagi binabanggit yung mga siksik-liglig, mga yan, na ginagamit din ng iba, na the way natin interpret, parang pagka nagbigay tayo ngayon sa church, promise bibigay sa atin yan ng siksik-liglig umapo, pero
Hindi talaga yun ang topic about doon. Kahit anong pilit natin. Kaya sabi nila, madaling basahin ang teaching na ito, pero the way natin i-apply sa buhay natin, doon tayo nahihirapan. Kaya nga nandito po ako ngayon upang explain sa inyo ang principles ng parables of the wise and foolish builders, and tulungan tayo ng Diyos para ma-apply natin ito sa araw-araw nating buhay. Alam ko hindi ito ang first time yung marinig ang preaching na ito. At halos marami naman nagpipreach nito. Marami tayo nauunawaan, marami tayo naiintindihan. Pero sana, at ang panalangin ko, bago tayo umuwi ngayon, may mas madala pa tayong mga mas bagong katuruan o kaalaman tungkol sa salita ng Diyos dito sa pag-uusapan po natin. So, hindi na natin tatalakayin yung mga na-misinterpret nilang mga passage sa Sermon on the Mount, pero pupokusan lang po natin ngayon ang parable of the wise and the foolish builders. Sa pagtuturo ni Christ, number one niya laging gustong ihatid na mensahe sa mga nakikinig sa Kanya is about the good news of the kingdom of God. Yun yung highlight talaga kung bakit siya nagpipreach. Hindi about ito sa prayer lang, di about sa fasting, di about sa kung saan-saan, kundi ibigay sa atin, ibigay sa kanyang tagapakinig ang message about good news or gospel of Christ. Yung good news about the kingdom of God. At ang isa pa, lagi niya rin pina-highlight ito sa kanyang pagtuturo kung ano ba yung kahalagaan ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Kasi maraming tao nagsasabing sila ay matuwid sa harapan ng Diyos, which is ang isa sa audience ni Christ dito sa kanyang pagtuturo ay mga Pariseo, tagapagturo ng kautusan. Ang tingin nila sa sarili nila, they are righteous sa harapan ng Diyos, pero hindi naman talaga. Kasi kung babasahin niyo yung mga mauna dito sa Parable of the Wise and Foolish Builders, yung sinabi nila, nagpalayas kami ng demonyo, gumawa kami ng kababalaghan sa iyong pangalan, pero sabi ni Christ, hindi ko kayo kilala. Tingin nila, nasa sa Diyos sila, pero wala talaga. At ang isa rin tinuturo ni Christ sa kanyang mga preaching dito sa Matthew 5-7, which is the part of Sermon on the Mount, is about paano ba dapat mamuhay ang isang Kristiyano? Paano ba dapat mamuhay ang isang disciple ni Christ? Tayo dito sa Lifefield Church, proud akong sabihin that we are all disciple of Christ. Hindi lang tayo believer, di ba? Kasi magkaiba yung believer sa disciple. At proud akong sabihin naman na kahit hindi tayo ganun karami sa bilang, we are all disciple ni Christ. Ibig sabihin, natututo tayo unti-unti. Kahit sabihin natin medyo mahirap ang Hebrews, madali ba ang Hebrews? So, di ba parang talagang pigain yung isip mo. Ewan ko kung nahihirapan yung mga pastor natin mag-preach ng Hebrews. So, kami sa Bulacan, nagpipreach kami dati ng Hebrews, tinapos ko na hanggang chapter 8 lang. Kasi alam ko na yung mga susunod na topic ay medyo mahirap nang i-grasp ng mga taong makikinig. Kaya medyo kasi nawawala yung mga dating mga member, napalitan ng mga bago. Ang hirap naman i-preach ang doktrina ng Hebrews agad sa kanila hanggat di nila naiintindihan yung gospel, hindi na naiintindihan yung basic principle or basic teaching ng Bible. Kaya doon, ininto namin yung Hebrews. Tapos, pinasukan namin ng medyo medyo maiintindihan muna ng mga tao. Then after that, siguro by next year, tutuloy ko yung Hebrews. So, dito po, pupunta tayo sa pinaka-final section ng Matthew chapter 7. At sabihin ko sa inyo, itong closing na teaching ni Christ is napaka-powerful, maiksi, pero alam kong isang napakagandang story na pag-uwi mo ngayon, marami kang maiintindihan at marami kang maiisip sa buhay mo na totoo pala ang salita ng Diyos at napakahalaga pala ng salita ng Diyos. Kaya kung may mga Biblia po kayo, mga kapatid, ay buksan po natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 7 or Mateo, Kabanata 7, 24
Tuloy na po natin hanggang 20. 24. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. 25. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo iyon sa bato. 26. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito ay maitutulad naman sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. 27. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay, ito'y bumagsak at lubusang nawasak. At sa 28, sabi po sa 28, namangha kay Jesus ang mga tao ng kanilang marinig ang mga katuroang ito. 29, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Tayo po'y manalangin muna sa Diyos. Dakilang Diyos, salamat po sa liwanag ng iyong mga salita ngayong umaga. Biyayin niyo po kami ng karunungan. At tunay nga po, Panginoon, na maintindihan namin ang salita mo, Panginoon. Tunay nga po na bigyan mo rin po ako ng karunungan sa pagbabahagi ng iyong salita. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Okay, so, kayo ngayon, mga kapatid, ano ba yung mga tinatayo nyo ngayon sa inyong mga buhay? Yan bang tinatayo mo ngayon o ginagawa mo sa buhay mo ngayon is something that is beautiful, meaningful, productive, at something that will last? Yan ba yung ginagawa mo ba ngayon? Magbe-benefit ka ba dyan? Something ba yan na mananatili pang matagalan o yung mga ginagawa mo ngayon is mga bagay na madali lang din mawala? Kasi sa topic ng two builders na ito, ang pinaka-focus lang hindi yung dalawang nagtayo, kundi ang gusto kong makita natin is paano ba magtayo ng lahat-lahat sa buhay natin na makikita natin na kapag dumating ang bagyo at unos ng buhay, mananatili ka pa rin nakatayo. Diba yun yan, nabanggit din kanina, dumaan ng mga COVID, dumaan ng maraming uno sa buhay ninyo. Masasabi nyo bang kayo ay isang matatag na Kristiyano? Masasabi mo ba na ikaw ay, nung dumating ang mga pagsubok sa buhay mo, masasabi mo ba na hindi kagaya ikaw ng hangal na tao na ito na nagtayo ng bahay sa buhanginan? Masasabi mo bang ikaw ay kagaya ng isang matalinong tao na ito na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato? Gusto natin kapag tayo nawala sa mundo, syempre meron tayo kahit papaanong mga legacy sa buhay. Yung mga ginawa natin, kung may mga tinuro tayo sa ibang tao na mananatiling magpapatuloy pa rin. Ito nga yung prayer ko dati, sabi ko, what if mawala mga pastor, paano ng life field? So, sino magpapatuloy? Kasi ngayon wala nang may mga interesadong mag-aral ng magpastor. Dati kami, hindi na kami nasundan eh. So, nabawasan pa nga kami. Pero, yung sabihin mong, pag tinanong ka kasi, saan ba magpastor? Minsan, ang nasa isip nila, yung future agad, walang pera dyan eh. So, di ko gagawin dyan. Pero, sabihin ko sa inyo, maraming bagyo sa buhay na dumating sa buhay namin bilang mga pastor, pero tataka rin kami bakit kaya pa rin namin. Kahit nga talagang by faith lahat, sa totoo yun. Totoo yun, by faith lahat ang nangyayari. Pero God is really good na hindi naman talaga niya kami pinapabayaan. Tinuturo din sa atin ngayon, na pag-uusapan natin ngayon na paano ba natin matututunan na manatiling nakatayo pag dumating ang mga unos ng buhay, yung bagyo sa buhay? Tuturuan tayo ng salita ng Diyos ngayon. Paano ba tayo magbibuild ng isang bagay na last for eternity? O yung may
pangmatagalan, matibay ang pundasyon. Yan yung bagay na dapat nating maunawaan ngayon. Kaya nga, sinimulan ang talata sa salitang kaya. Napansin niyo ba yan? Sa Matthew 7:24, yung kayat. So, yung word na kayat, kapag nabasa niyo po yan, sa English ay therefore, which means, ito na yung panahon na kung saan ay parang maglilid na ito into conclusion. Yung topic na tinuro ni Christ noon sa mga tagapakinig niya. Ito na yung conclusion ng whole Sermon on the Mount. Naalala natin, kung babasahin natin yung mga nakaraan sa chapter 7, may dalawang klase ng pintuan, may makipot, may malapad, or maluwang, at meron din dalawang klaseng patutunguhan ng dalawang daan na yan, ng pintuan na yan pag pinasok. At sabi nga, marami daw dumadaan doon sa, saan? Sa makipot ba? Sa maluwag. Kasi ang expectation nila, pag maluwag, syempre, madali, smooth lang, pero ang dulo pala ay mapapahama ka. Pero sabi nga ni Christ, doon kayo sa makipot. Tapos, meron din dalawang klase ng puno na tinalakay dyan. Dalawang klase ng puno na magbubunga, magkakaroon din ng dalawang klaseng bunga, dalawang kahihinatnan. Tapos sinuro niya din dito yung dalawang klase ng propesyon na magdadala naman sa kanila sa iba't ibang mga kahantungan din. Sorry. So, pero ngayon, sa huli nating pag-uusapan dito sa parable of the wise and foolish builders, makikita natin ang dalawang klase ng taong nagtayo ng bahay, isang mananatili at isang hindi. At ngayon, sa outline natin, nandyan sa ating program, pag-uusapan natin yung similarities and differences ng dalawa. Kasi ayokong matapos ang preaching na ito na sabihin nyo, parang kamuhian agad natin yung taong, yung hangal, agad, totally, nang hindi naman natin naiintindihan bakit siya naging hangal. Kasi minsan, baka dumating na rin tayo sa punto ng buhay natin na naging kagaya tayo niya. Isa naging hangal din tayo sa buhay natin na nagtatayo tayo ng bagay na alam natin hindi naman mananatili. Di ba? Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na sa lahat ng ginagawa natin nung naging Kristiyano tayo, palagi tayong matalino. Tayo ba kayong matalino sa lahat ng ginagawa nyo? Minsan sa pagdating ng mga uno sa buhay, hindi mo maintindihan eh. Minsan nagkakagawa tayo ng mga kapalpakan na minsan dahil sa sarili nating kagustuhan, nagiging hangal tayo. Minsan gumagawa tayo ng mga unwise decision sa buhay natin na kala natin kasama natin ang Diyos pero kasama mo pala lang ay sarili mo. Nagtatayo ka ng mga bagay sa buhay mo. May ginagawa ka sa buhay mo na hindi talaga totally mananatili ng pangmatagalan, kundi madaling masira at madaling magiba. So, kaya ngayon, puntahan natin, simulan natin ang pag-uusapan natin sa similarity ng dalawa. So, dito makita natin na ang dalawang ito ay may pagkakatulad. Pero meron din silang pagkakaiba at the same time. Ano yung unang pagkakatulad nila? Tingnan natin yung 24 and 26. Sabi diyan, kaya't ang bawat nakikinig. Tapos, sa 26, ang bawat nakikinig. Meaning, ang una nilang pagkakatulad, they both heard the word of God. They both heard Christ's words. Parang kagaya yan nung parable ng soil. Lahat naman sila na nalaglagan, di ba? Pero, bakit may isa lang ang nanatili? But may isa lang ang namunga. Yung iba ay hindi namunga. So, dito gusto kong makita natin, sa English kasi maganda-ganda yung translation, sa Tagalog kasi medyo mahirap. Sa English, binanggit yung salitang everyone. Una sa lahat. Everyone who hears these words of mine. Pansinin natin yung word na everyone, that this is applicable to all of us. Applicable to sa ating lahat. Kaya ngayon, hindi ito porket bata, matanda, matagal na Kristiyano, bago lang. Lahat ito ay para sa atin dahil alam nating lahat tayo ay nakarinig na ng salita ng Diyos, di ba?
Walang exception dito sa topic na ito. At gusto ko rin mapansin nyo dyan yung word na hear. Everyone who hears these words of mine. Tapos sinabi dyan, ang bawat nakikinig. Yung kanina din sa 26, kung mapapansin nyo, ang bawat nakikinig. So, hearing is very important matter sa sa topic na ito. Kailangan mo munang marinig ang tungkol kay Christ before you believe in Christ. Diba? Because faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Sa Tagalog, ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo, sabi sa Romans chapter 10, verse 17. So, ang pakikinig ay vital para magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. And then, yung pinakahuling part, sabi diyan, ang bawat nakikinig ng salita, or sa English, everyone who hears these words of mine. Hindi lang ine-emphasis yung bawat salita, kundi ine-emphasis din dito yung speaker. Mahalaga na nakikinig tayo dun sa speaker mismo, sa nagsasalita. Kasi magiging powerful lalo ang Word of God kapag ipinipreach yan o sinasabi yan ng speaker ng tama. Kaya mahalaga din dito mapansin natin yung speaker, yung nagsasalita, which is si Christ. Lahat ng sinasabi niya ay salita ng Diyos. Yan yung una nilang pagkakaiba. Pareha silang nakinig ng salita ng Diyos. Ano pa yung isang pagkakatulad nila? They both built a house or houses. Sabi diyan, hindi naman yung isa nagtayo ng bahay tas yung isa hindi. Pinakita sa atin, pareha silang nagtayo ng bahay. Tapos napansin nyo ba, ang tinatayo nila, bahay ba ng kapitbahay nila? Sarili nilang bahay. Kanya-kanyang bahay. It is important na makita natin na hindi lang sila nagtatayo ng bahay. Gusto kong makita nyo, nagtatayo sila ng sarili nilang bahay. Tayong lahat, nagtatayo tayo ng sa sarili natin, ng mga ginagawa natin na makakatulong para sa atin. Step by step, stone by stone, bato. Pag nagtatayo ng bahay, di ba, sa mga nagko-construction, talagang makita natin kung paano yan kapulido sa paggawa. Tapos pag nagpapatayo rin, kunyari, imagine natin, pag nagpapatayo ng bahay ng isang building, kailangan, una, syempre, yung desisyon, kailangan step by step. Pag nagpatayo ka ng bahay, gusto mo ba, hindi matapos? Di ba? Gusto mo, syempre, pag nagpatayo ka ng bahay, dapat totally ready na lahat eh, kasi tatayo mo yung bahay mo. Tapos, kailangan tama lahat kung maaari. Hindi pwede yung parang pipitsugin. Siyempre, kapag nagtatayo tayo sa sarili natin, gusto natin laging the best. Hindi pwede yung parang okay na yan. Sapat na ba sa atin yung ganun lang na okay na yan? Siyempre, kapag lagi tayong magpupundar tayo ng kahit ano sa buhay natin, gusto natin, gagawin natin ito ng the best. Kasi, ang pagtatayo niyan, ang paggawa natin ng lahat-lahat sa buhay natin is, meron lang tayo minsan isang chance sa buhay para itama lahat ng yan. Kasi, kaya hindi natin dapat sayangin ang bawat mga opportunity. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 13:10, mag-ingat daw yung mga nagtatayo. Mag-ingat dapat ang mga nagtatayo. So sa pagtatayo dito, makita natin yung pagkakatulad ng dalawa. They both hear Christ's word, narinig nila salita. They both built houses. Pero yung pangatlo, they both, yung house nila, both were tested. Pareha sinubok. Yan yung pagkakatulad nila, pangatlong best at pangatlong bagay. At dinescribe dito ni Christ kung paano ba yung testing na gagawin. So,
Ang gagawing testing sa bahay na tinayo nila is malakas na ulan, pagbaha, malakas na hangin. Yun ang gagamitin na test para kung makita kung matibay ang kanilang itinayo. May idea rin dito na minsan yung storms of life na sinasabi, naalala ko si Pastor, yung kasama ni Pastor Vince na nagturo dati ng James. Ang topic niya is storms of life. Si Pastor Kit, Ephraim yung singkit. So, nakaka-bless din nung narinig ko yung preaching niya. Nandun po kayo sa Mayfield noon. Na sinasabi niya, minsan yung storms of life sa buhay, hindi mo talaga maintindihan eh. Minsan hindi lahat magaan. There are times na ang bagyo sa buhay mahirap intindihin. Tapos sinasabi pa nga niya, alam mo nang mahirap at mabigat yung bagyo na darating. Pero kapag nandun ka na sa area na kung saan binabagyo ka, doon mas lalo bumibigat ang mga pagsubok. Parang ganun din dito. Yung testing sa buhay natin na ginagawa, minsan loss, nawala ng trabaho, health problems, nawala ng namatayan ng pamilya, wala ng mahal sa buhay. Kapag dumating ang mga bagyo to sa ating buhay, that's the time that we are now in the testing portion sa buhay natin. Tayo sinusubok. At kailangan makita natin dito yung katatagan sa tinatayo natin. So doon pa lang, sa tatlong bagay na to, nagkatulad sila. Pero yung i-highlight natin mamaya, ano ba yung pagkakaiba nila? Bakit ba sila may pagkakatulad, may pagkakaiba din at the same time? So, sabi ng 1 Peter 1:7, ang ginto, bagamat nasisira, pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Ganyan din naman, pananampalataya natin na higit mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo. So, dito, ang mga storms o yung mga bagyo na ginamit dito ni Jesus, as example niya, is parte din ng mga bagyo natin sa buhay, na kailangan tayong maging matatag kapag dumating ang bagay na ito. Alam ko, siguro meron sa inyo dito ngayon na may mga bagyo ding dinadanas sa buhay. Whether it is financial, kasakitan, relasyon. Pero sinasabi sa atin, mamaya makikita natin, paano ba maging wise sa mundong ito kahit na binabagyo tayo ng mga pagsubok na yan o yung mga storms of life na sinasabi. So, puntahan natin yung differences. Dito sila nagkaiba. They both, sabi kanina, yung similarities nila, they both hear Christ's words. Narinig nila ang salita ng Diyos. Saan naman sila nagkaiba? Ang pagkakaiba naman nila, parehas nga nilang narinig ang salita ng Diyos, pero yung isa, ginawa ang salita ng Diyos, ang isa ay hindi ginawa ang salita ng Diyos. Hindi sinagawa ang aral ng kanyang mga narinig. Sabi, everyone who hears these words of mine and does not put them into practice, sabi sa 26, and everyone who hears these words of mine and puts them into practice. So, ang main difference ng dalawang tao dito is hindi lang basta sa narinig nila, kundi kung paano nila ginamit at ginawa ang kanilang narinig. Hindi binanggit ni Jesus dito na narinig at naintindihan. Hindi binanggit niya dito na narinig tapos parang may na-realize sila. Hindi rin binanggit ni Christ na narinig at naniwala, kundi ang binanggit ni Christ, narinig, ginawa, yung isa naman narinig, hindi ginawa. Sa ating mga kapatid, hindi lang mahalaga na naririnig ninyo yung salita ng Diyos ngayon. Okay?
Kahit sabihin natin na tayo mga matatagal ng Kristiyano, kahit sabihin natin, umaattend tayo ng Bible study araw-araw, umaattend tayo ng mga prayer meeting, kahit sinasabi natin nagbabasa tayo ng Biblia, pero kapag hindi natin yan pinut into practice, walang silbi ang lahat ng ating mga nababasa. Hindi lang mahalaga na nagbabasa tayo ng Biblia. Pumupunta sa church, nakikinig sa sermon ng mga preacher. Minsan, pupunta ka nga dahil may favorite kang preacher. Yung gagawin mo, gusto ko pagka nag-church ako, gusto ko si Pastor Ray magtuturo. Pag mga English, hindi ako pupunta kasi hindi ko maintindihan. So, may mga ganun na pinipili pa tayo na pakikinggan. Pero lahat ng yan, kahit gaano kaganda ang preaching, pero kung hindi mo naman igagawin, hindi mo naman sinusunod sa buhay mo, kasi sinasabi nga nila, ayan, nasa school tayo ngayon, napakagandang lugar. Itong lugar na ito, ang lugar kung tayo nag-aaral. Pero hindi mo masasabing matalino ka kung dito lang. Masasabi mong magaling ka, matalino ka pag lumabas ka ng school. Ganon din sa church. Yung church is parang school na kung saan tayo nag-aaral, nagbubukas ng Biblia, naririnig natin ang salita ng Diyos, sinuturuan tayo. Pero pinaka-training ground ng lahat ng yan, doon sa bahay natin, sa business natin, ugali natin, kung sino ang kasama natin, at kung paano natin i-put into practice ang natututunan natin. Kasi maraming tao ngayon, nakikinig na salita ng Diyos. Minsan siguro, kinumpare mo yung sarili mo sa iba. Umaten naman ako ng gawain. Yung sister ko naman, hindi umaten ng gawain, pero bakit siya yung binibless ng Lord? Ba't ako, lagi naman akong nasa church, pero bakit parang dami kong problema? Lagi na lang ganun na nakikita ko. Kasi, minsan, hindi lang ito basta sa simpleng panlabas na ginagawa mo na dahil kay Christ ka, kundi kung paano mo talaga i-apply ang God's Word sa buhay mo. Napakahalaga kasi na ipinuput natin into practice lahat. Meron akong kaibigan na teacher. Sasabi niya siya ay teacher. Pero hindi siya nagtuturo sa school. Hindi niya ginagawa yung kanyang natutunan. Tapos lagi niya binabanggit na siya ay teacher. Hindi rin ganun, di ba, masasabing parang teacher ka kung di mo naman nagagamit. Parang lahat na natututunan natin ngayon, pero kung hindi naman natin ginagawa, wala rin silbi yun. Kaya maraming mga Kristiyano na kahit 10 taon na sa church, para pa rin mga bata. Kasi, umattend lang naman sila. Mga mga nag-church lang sila, umattend lang sa gawain, pero pagdating sa pagsasabuhay ng salita ng Diyos, doon nagkakaiba ang lahat sa atin. Sabi nga ng iba, parehas tayo may problema sa salapi, parehas tayo may problema sa budget. Pero, bakit mas maganda ka kaysa sa akin? Ako stress na pagka dyan sa ganyan. Pero bakit siya mas magaling siyang magdala? But nakakapag-pray ka pa din kahit marami kang problema? Bakit nagiging masaya ka pa rin? Sabi ni James, di ba? Magala ka kapag may pagsubok ka. Bakit nagagawa mo yun? Bakit ako parang lagi na lang akong iiyak? Lagi na lang akong naguguluhan sa buhay. Hindi ko alam gagawin. Kasi hindi lang ito about sa mga nababasa mo, napapakinggan mong preaching. It is about how you put into practice yung mga natututunan mo. Kaya itong dalawa na to, para silang nakinig. Pero, nagkaroon lang sila ng pagkakaiba pagdating kung paano nila ginawa ang salita ng Diyos. Hindi sila nagkaiba sa pakikinig, kundi kung paano nila ginawa. Napaka-importante na ang salitang naririnig mo ngayon, sana mamaya pag-uwi nyo, gawin nyo. Kasi kung hindi nyo yung gagawin, walang silbi yung ginagawa natin na preaching, walang silbi yung ginagawang preaching ng mga nagtuturo sa atin at effort ng lahat sa atin.
kung hindi natin yan ginagawa. Naniniwala tayo palagi that God's Word or the Bible is powerful, di ba? Pero pagbabasa pa lang, hindi natin ginagawa. Lagi tayong pinapaalalahanan ng mga pastor, umattend kayong gawain, huwag kayong malate pag nag-church kayo, doon pa lang, pag puput into practice, mahal ko ang Lord pero lagi kang late. Diba? Mahal ko ang Lord pero hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Mahal mo ang Lord, tas marami kang question sa mga buhay mo na pagsubok na hindi mo maintindihan, pero never mong binuksan ng Biblia, never mo siyang tinanong. Lagi ka lang lumalapit sa Diyos kapag ka may kailangan ka. Tapos pag nakuha mo na yung gusto mo, wala na ulit. Gusto mo lang umattend kapag hindi ka tinatamaan. Diba? Gusto mo lagi yung mga preaching, masaya ka. Pero pagka medyo, ako yun tugot ka sa akin, hindi kita bibigyan ng pagkain mamaya. So yung mga ganun. Puti may dala akong suman. So yun yung alay ko sa inyo mamaya. So, minsan, napakahalaga kasi ako, nagsimula po akong mag-preach 18 years old sa ngayon 28 na ako. So 10 taon na halos nagpi-preach. Napakahalaga kasi na hindi mo lang talaga naririnig at nababasa yung salita ng Diyos. Kasi ewan ko, kayo ba, pag binasa niyo ba yung salita ng Diyos, natutuwa kayong basahin? O minsan talagang ang hirap intindihin, di ba? Kailangan mo ng something or tao na magtuturo sa'yo. Kaya nandito kami mga pastor, kundi explain sa inyo ang salita ng Diyos. Pero kapag naintindihan mo na, huwag niyong itigil lang doon. Kasi kailangan mo yung gawin. Sabi ng salita ng Diyos, magpatawad ka. Di ba yan? Mahalin mo ang kaaway mo. Naniniwala ka na powerful ang salita ng Diyos at kayang bumago ng buhay mo. Pero never mong ina-apply yun. Masyado kang ma-pride. Diba? Sabi ng Diyos, magpatawad ka na. 10 taon mo na yung kaaway. 10 taon ka na rin Kristiyano. Sasabihin mo, naintindihan ko ang salita ng Diyos. Mahal ko ang Lord, pero hindi mo ginagawa yung sinasabi niya. Walang silbi yung naiintindihan mo lang o naririnig mo lang yung Bible. Hindi siya nagiging makapangyarihan sa buhay mo hanggat hindi mo siya ginagawa. Kaya napakahalaga sa atin. Sabi ng 1 John chapter 2, 3-4. Basahin ko sa English. We know that we have come to know Him if we obey His commands. The man who says, I know Him, but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in him. Tagalog, nakakatiyak tayo, nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos sa isang sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Imaginin mo yon, sabihan ka, kilala ko ang Diyos. Nakikilala ko siya. Pero never mong ginawa ang salita niya, sabi ng Diyos sa'yo, saka sinungaling. At wala sa'yo ang katotohanan. James chapter 1, Santiago 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi ginagawa, dinadaya nyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig sa salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin. At pagkatapos tingnang mabuti ang sarili ay umalis at ginakalimutan ng kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Napakahalaga mga kapatid na ang naririnig nating mga salita ay ginagawa natin. Gusto mo bang maranasan ng biyaya ng Lord? Lahat tayo yun ang gusto natin. Di ba gusto natin malasap ang blessing ng Panginoon? Gusto natin makita ang kamay ng Diyos sa buhay natin. Gawin mo ang sinasabi niya.
Makinig ka at gawin mo ang iniuutos niya. Maging makapangyarihan sa iyo ang salita ng Diyos at gawin mo ito. At doon mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos at kapangyarihan ng kanyang mga salita. Kasi isa din, pag ikaw ay nakikinig at ginagawa ang salita ng Diyos, doon mo talaga mapapatunayang you are a follower and believer ni Christ. Kasi sabihin ko sa inyo, marami sa church believer lang. Yung bang sabing naniniwala lang sa salita ng Diyos, naniniwala lang sa Diyos, pero being a disciple, ito yung wala sa church, kalimitan. Pagdating sa pagiging disciple ni Christ, yung willing mag-aral, willing sumunod, willing isacrifice ang lahat, dito nagkakaroon ng problema ang mga Kristiyano. Hindi naman nire-require ng Lord ng perfect obedience. Kasi wala naman talagang perfecto sa atin eh. Wala makakagawa ng obedience na 100% araw-araw, hindi tayo nagkakamali. Everyday we struggle pa din, di ba? Everyday, kahit sabihin mong nagpe-pray ka araw-araw, nagbabasa ka ng Bible, nakikinig ka ng mga preaching, everyday pa rin, nagkakaroon pa rin tayo ng pagkakamali sa buhay. Hindi naman sinabing gawin natin yan ng 100% perfect. Pero ang sinasabi sa atin, sumunod tayo, gawin natin. Pilitin pa rin nating sundin ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang inyo bang mga naririnig, ginagawa ninyo? Pag sinabi ng nanay mo, maghugas ka ng pinggan. Mamaya, di ba, yan sasabihin mo. Kakamamaya, hindi na nangyari. Siya na ang nahughugas. Di ba? Minsan, sumasagot tayo, minsan sa ganyan, di ba? Narinig mo, narinig lang ng tenga mo, pero umuo ka lang, nagsasang-ayon ka lang, pero hindi mo talaga ginagawa. Yun ang problema ng mga Pinoy talaga, minsan. Lagi tayo nagsasabi, oo, gagawin ko yan, pero hindi mo talaga ginagawa. May mentalidad tayo sa buhay natin na ganyan. Minsan, umuoo rin tayo sa mga bagay na hindi rin natin naiintindihan, kaya hindi natin ginagawa. Yun yung problema. Kaya mahalaga talaga ang nakikinig, mga kapatid. Kasi kapag naiintindihan mo isang bagay, iba yung naririnig lang ng tenga sa nauunawaan. Pag nakikinig kayo, tas nauunawaan ninyo, magagawa niyo yun. Pero kapag nakikinig ka lang, tapos hindi mo naman nauunawaan, narinig lang ng tenga mo, hindi mo talaga yung gagawin. Sabi ng mga pastor natin, mag-share kayo ng gospel. Alam ko yung mag-share, pero hindi ko alam yung gospel. Paano ba i-share yan? Hindi ko alam. Kahit sa Bulacan, lagi ko yan, may mga tinatanong ako minsan pag Sunday, na, ano ba yung gospel? Sabi nila, may mga nagsasabi doon na, ko alam eh. Mag-church lang. Pero yung tinanong ko noon, mga 10 taon ko nang kasama sa church. Diba? Nakakalungkot, diba? Nagtanong ako sa worship team, alam mo ba yung gospel? Hindi rin eh. Pero matagal na din siya dating nakakatugtog sa church. Kasi maraming mga tao nag-church lang. Pero yung sabihin mong naiintindihan at naunawa ng salita ng Diyos, tas ginagawa nila, pinuput them into practice, yun yung prayer namin lagi mga pastor. Na sana yung nakikinig kayo, sana hindi nyo naiisip yung, hindi nyo lang naririnig. Sana gawin ninyo. Kasi gusto namin maintindihan ninyo yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Talagang makapangyarihan siya. At babago siya sa buhay mo kung naiintindihan mo talaga yan. Kasi pag naiintindihan mo, doon mo yung gagawin. Pero kung naririnig mo lang, nabasa ko lang, nagtayo ng bahay, gano'n. Ano na naman yun? Hanggat ganun lang, ang pagkakaintindi mo sa salita ng Diyos, hindi mo talaga yan gagawin. Kaya sana matutunan natin na makinig ng tama, maunawaan ang salita ng Diyos, at gawin ang salita ng Diyos. Doon yung pagkakaiba ng dalawa. Yung isa, ginawa ng tama, yung isa ay hindi. Pangalawa nilang pagkakaiba, wise man at saka foolish man. Isang hangal at isang matalino. Dalawa daw ang klase ng tao sa mundo. Isang hangal at isang matalino.
Bakit sila nasabing hangal at matalino? Kasi sabi ng salita ng Diyos dito, naging matalino ka kung ang iyong napapakinggan ay ginagawa. Ikaw ay nasabing isang hangal kung ikaw ay nakikinig pero hindi ginagawa ang lahat ng natututunan o napapakinggan. Diyan kinategorize ni Christ ang pagkakaiba ng wise and foolish dito sa pinag-uusapan natin. Sabi ng Proverbs 8 or Kawikaan 8:35-36, pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay, at ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan, ang napupot sa akin, iniibig ay ang kamatayan. Minsan na rin tayo naging hangal sa mundong ito. Yung tipong naiintindihan mo yung salita ng Diyos, narinig mo yan, pero hindi mo ginawa. At marami na sigurong parte sa buhay natin na minsan nangyari yan. Gusto mong magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, gusto mong magkaroon ng pagbabago sa pamilya mo, gusto mong magkaroon ng changes lahat sa nangyayari sa paligid mo, pero never mong ginagawa. Diyan sa bagay na yan, may ko-consider ka as isang hangal pagdating sa pagsunod sa salita ng Diyos. Pero kung ikaw ay naging matalino, kagaya ng tao na ito na nagtayo ng kanyang bahay sa bato, makakasumpong ka ng buhay at malalaman mo ang kalooban ng Diyos. Ang unang step para malaman mo ang tunay na pagiging matalino sa mundong ito is to admit ang iyong pagiging hangal sa harapan ng Panginoon. Kasi, sabihin ko sa inyo, ang isip ng tao, ang kagustuhan ng tao, ang lahat ng balakid ng tao ay walang kwenta sa harapan ng Panginoon. Marami tayong tinatayo sa buhay natin na minsan ang nagiging masaya ay ikaw lang. Minsan nagtatayo tayo ng mga gawain sa buhay o nagbibuild tayo sa buhay natin ng mga bagay na ikaw lang din ang magbe-benefit. Minsan ginagawa natin na wala na ang Diyos. Kaya minsan ang ginagawa natin, madaling masira, madaling magiba. Sabi nga nila doon sa 1 Corinthians, din makikita natin yan, may nagtatayo daw ng ginto, pilak, mamahaling bato. May nagtatayo rin naman ng dahon, kahoy at dayami. Minsan ganun ang ginagawa natin. Yung mga dayami, damo, yan yung mga binibuild mo. Madaling makuha yan eh. Madaling makapag-satisfy ng sarili yan. Pero lahat yan, pag pinadaan sa buhay, madali ang masunog. Pero kapag nagbibuild tayo sa buhay natin ng something na gold, silver, tsaka mamahaling mga bato, pag di pinadaan yan, asahan natin na yan ay kahit na dumaan sa mabibigat na klase ng pagsubok sa buhay, mananatiling matatag yan. Ang ginto, kapag pinaraan sa apoy, mas lalong nagiging purot, mas lalong nagiging maningning, mas lalong nagiging mahalang value. Ganon din sa atin. Ang pagdaan natin sa buhay bilang matalino at minsan ay nagiging hangal, nakadepende yan talaga sa ginagawa natin at pinupundar natin sa mga buhay natin. Kaya sana wag tayo ngayong magpundar ng mga bagay na magiging hangal ka one day. Sana ginagawa mo ngayon, magbubunga sa iyo na magiging matalino ka. Wag tayo magtatayo ng mga bagay na alam natin na hindi naman makakatulong sa atin at magiging hangal tayo sa harapan ng Diyos balang araw. Pangatlong pagkakaiba nila, yung isa nagtayo ng kanyang bahay sa bato, yung isa naman ay nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. May pagkakaiba ba ang pagtatayo ng bahay sa bato at pagtatayo ng bahay sa buhangin? Napakahalaga nun. Tandaan nyo, sa bahay na tinatayo o kahit sa ang building, napakahalaga ang pundasyon. Di ba? Ayan, sina Pastor Ray, sina Pau siguro, na sila sa construction. Alam nila yung bagay na yan. Kapag malaki ang itatayong bahay, dapat ba mababaw ang pundasyon? Kailangan mas malalim, di ba? Kasi kapag mas malalim, mas matibay.
Kapag ka mababaw, madali yang ma-shake, madali yang magiba. Ang tao, ganon. Naglalagay tayo ng pundasyon, mababaw, tamad tayo eh. Maghukay, tamad na lagi na lang gusto natin, gusto ko pag nagkaroon ako ng bahay, gusto ko aircon, gusto ko kulay, ano bang mga favorite yung kulay? Yung may violet, yan, gusto ko may violet, gusto ko maganda yung CR. Lagi tayo nakapokus sa bahay. Pero nakakalimutan natin yung pundasyon. Napakahalaga pala yun. Kasi kapag mahina ang pundasyon, maaaring yung lahat ng ipupundar mo sa bahay mo, mawala lang laga. May mga bahay yan na nagtatayo, ang pundasyon, yung mga nasa tabi ng, yung nakatagilid na, yung mga parang konting ulan lang, sira na agad yung, pero yung iba, yan yung pinipili ng iba eh, talagang kahit na mga alanganin, doon pa rin, nagtatayo, kahit nasira na yung bahay, binagyo, nasira, babalik pa rin ulit sila doon pa rin sila magtatayo, hindi talaga sila natututo. Tayo, kapag may mga ganon tayo sa buhay, syempre, kasama kasi yung pagdidesisyon, syempre, sa lahat ng yan. Mahalaga yung pundasyon talaga sa buhay. Tas ito, marami kasing nagtuturo nito palagi na yung foundation na binabanggit dito, sabihin si Jesus. Hindi, alam natin that foundation, ang sure foundation natin is si Christ. Pero hindi siya totally binabanggit dito sa talata na ito. Ang tinuturo sa atin dito is about the Word of God. Yung foundation ng Word of God. Napakahalaga sa ating buhay Kristiyano na matibay ang pundasyon natin. Dati ako, nung unang Kristiyano pa lang ako, gustong-gusto ko nang basahin agad yung mga tungkol sa mga future, gusto ko nang basahin agad yung mga rapture, gustong yung Antichrist, yan, si Pong, naalala ko, favorite yung basahin ni Pong yung mga ganyan eh. Gusto niya agad yung mga 666, gusto ko agad basahin yun. Pero sabi nga nila, pagka wala kang pundasyon, maiisip mo, napakasalbahe ng Diyos mo. Lahat ng tao pinatay niya. Masasabi mo pang mas mabait yung dyablo kaysa Diyos pagka wala kang pundasyon sa salita ng Diyos. Kasi ang daming pinatay ng Lord, lalo ng panahon ni Noah, di ba? Pinatay niya lahat yan. Sabihin, ganun ba yung Diyos? Kapag hindi mo naintindihan yung pagmamahal ng Diyos at hindi mo naintindihan talaga yung salita ng Diyos, maaaring mag-conclude ka sa ganoong bagay. Pero kapag alam mo ang foundation ng salita ng Diyos, which is yan yung lagi namin pinupokpok sa mga, sa bawat isa sa atin, laging napakahalaga ng pundasyon sa buhay, napakahalaga ng gospel ni Christ, napakahalaga ng pananampalataya, napakahalaga ng grace, lagi nang tinuturo yan, pag-ibig sa Diyos, yan, magkakaroon tayo ng topic na yan sa camp, mga foundation yan ng isang Kristiyano. Kapag ka naintindihan mo na yan, ready ka na sa mabibigat na klase ng pag-uusapan sa salita ng Diyos. Sabi ni Paul sa mga tinuturuan niya dati, alam nyo, dati dapat tinuturo sa inyo, karne na eh. Karne na dapat kinakain nyo eh. Pero alam nyo, dahil sa inyong ginagawa, lagi pa rin dapat kayong gatas. Lagi pa rin basic teaching ng Bible. Isipin mo, 10 taon ka na, hindi pa alam ang gospel. 10 taon ka na, hindi ka pa marunong mag-pray. Pagka mag-pray ka nga, hindi, ayoko, ikaw na lang. Di ba, nagtuturuan pa. Ang daming ganyan kami sa Bulacan, dagi. Di ba, pagka prayer meet, pwede ba ikaw mag-closing prayer? Ikaw na lang, pastor. Yung parang lagi na lang kinakabahan, pero tagal-tagal mo na sa church. Pagpipray lang, simpleng pagbabasa lang, ikaw mag-scripture, parang kailangan pang i-schedule. Ay, next month. Sa next month ako magbabasa. Kasi hindi pa ako ready. Pero tagal-tagal mo na sa church. Napaka-basic lang ng gagawin, magbabasa. Pero laging hindi ka pa ready. Kasi nga, hindi ka natututo. Yung pundasyon mo, hindi ganun kalalim. Kaya, napakahalaga mga kapatid, na yung pundasyon ay matibay. Bato, malalim. Huwag sa buhangin kasi ang buhangin madaling bumagsak.
Pag natubigan yan, madali yan babagsak. Pero kapag bato, dadaan lang yung tubig dyan eh. Nakita nyo na, alam nyo naman siguro ang pagkakaiba ng nangyayari kapag dumaan yung tubig sa buhangin at sa bato. So, hindi na natin kailangan pang explain totally yan ng malalim. Tapos, kailangan mga kapatid na sigurado at matibay ang pundasyon natin sa buhay. Huwag niyong pagandahin lang ang labas, okay? Huwag niyo munang pagandahin yung lahat-lahat na lagi gusto mo. Meron ka lagi ng bago, maganda. Kailangan pag Kristiyano ako, ganito ako. Dapat laging ganito. Kailangan, alam mo, ang pinakamatibay ng Kristiyano, masusukat yan kapag dating sa mga unos at buhay. Kaya mahalaga talaga ang nag-aaral ng salita ng Diyos at hindi lang nakikinig. Mahalaga na naiintindihan at ginagawa ang salita ng Diyos. Matibay ba ang pundasyon nyo ngayon? Dapat matibay. Kapag dumating na ang problema sa buhay, dapat mananatili kang matatag. Kami, dami na naming dinanas na pagsubok sa buhay, pero God is really good. Matibay ang pundasyon. Alam namin ang pundasyon. Kasi maraming Kristiyano, halimbawa, nagkaroon lang ng konting away sa church, aalis na ako. Diba? Nagkaroon lang, natamaan lang, o kaya napagsabihan ng pastor, na kapag nagsong lead ka, kunyari, huwag kang mag-short, huwag kang mag-ano ng ganyan. Di na nagsimba. Tapos, o kaya, yung kapatid, medyo nasaway lang. Di na nag-church after. Parang, doon na lang ako sa ibang church. Kahit saan ka makarating, kung ganyan ang ugali mo, at ganyan ang mindset mo, ganyan ang pananampalataya mo, at alam mo sa salita ng Diyos, hindi ka pwedeng ibulong kahit sa, magiging problema ka lang doon sa lilipatan mo. Harapin mo, at dapat magpatama tayo. Pag dinidisiplina tayo sa church, huwag tayo magalit. Pastor Norman, pag dinisiplina kayo, huwag kayong magalit. Kasi para yun sa'yo, di ba? Mahal ka kasi. Sa mga magulang, pag nagdidisiplina ba kayo, pag pinapagalitan nyo ba yung mga anak nyo, totally bang itatakwil nyo na siya? Di ba hindi? Kaya mo ginagawa yun kasi mahal. Dapat sa nakikinig, tinatanggap ang mali, naiintindihan. Yun yung malalalim na. Pero pag mga mabababaw, sabihin ko sa inyo, alayasin sa church, ayoko na mag-church. Mag-church lang ako kapag wala yung tao na yan sa church. Ganun ang gusto nila. Puro makasarili. Puro pansarili lang. Gingat tayo dahil wala ng pundasyong maaari pang ilagay maliban sa nailagay na, kundi nga si Kristo at ang salita ng Diyos. Jesus and His words as found in the Bible are a solid foundation na kung saan dapat natin i-build ang ating buhay. Napakahalaga ng salita ng Diyos, mga kapatid. Lahat ng itatayo mo maliban sa salita ng Diyos, yan yung sinasabi nilang shifting sand. Tatayo mo lang sa buhanginan. Ibig sabihin, hindi mananatili. Kaya napakahalaga ng pundasyon natin ay salita ng Diyos. At ang tandaan natin, ang tinatayo natin, ay sarili natin buhay. Kaya gawin natin ng wise. Huwag kayong magtayo ng mga bagay na mawawala lang sa mundong ito. Kundi doon tayo magtayo, gamitin natin ang pundasyon na nangako, ang salita ng Diyos, kailanman hindi mawawala, dagdagan, bawasan, manatili magpakailanman, lahat yan ay salita ng Diyos. Mawawala ang lahat sa mundo, pero ang salita ng Diyos ang mananatili. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos. And number 4, this is the last part, is yung bahay, pagkakaiba nila, yung bahay na buwal, at yung bahay ay nanatiling matatag. Tandaan natin, mga kapatid, ang buhay ay susubukin pagdating ng mga bagyo. Kaya kapag manatiling matibay ang pundasyon, mananatiling nakatayo ang bahay. Pero kapag mahina ang pundasyon at nakatayo sa buhanginan, maaaring bumagsak ang bahay. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4, 8-9. Sabi to ni Paul, we are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair,
persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed. Sa Tagalog, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsan nababagabag kami, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi kami lubusang nailulugmok. Kapag ang tao, ang Kristiyano ay dumating sa buhay na ganito, kahit dumating man ang mabibigat na pagsubok, pero kung ang Panginoong Hesus ang iyong pundasyon at ang salita niya ang pundasyon ng buhay mo, mananatili kang nakatayo at hindi ka maaaring bumagsak. Kaya mga kapatid, napakalaking encouragement sa atin ang salita ng Diyos na napakahalaga sa atin na maintindihan talaga natin ang salita ng Diyos. Hindi lang encouragement, kundi it is also a warning to us na ang bawat taong nagtatayo ng buhay niya, make sure na matibay ang pundasyon mo. Huwag lang sa buhangin. Kasi, sabi nga, madaling mabuwal ang isang bahay kapag tinayo sa mababaw na pundasyon o sa isang mahinang pundasyon. Ayoko naman ng mga tinatayo natin buhay ngayon, one day, pagsisisihan nyo. Kami, naalala ko, unwise decision talaga yun, nung COVID times. May pera kami nung COVID times. Nagpizza ako nun eh. Dami kong pinasok talaga. Lahat na halos ng tinda, nagprutas. Di ko rin inakala na mangyayari. Kasi wala talaga kaming allowance dati nung time na yon. Tinda akong pizza para mabuhay. Tinda akong prutas. Nagtinda akong bangus. Nag-deliver pa nga ako dito eh. Kahit taga Bulacan ako. Kahit anong gawin. Tapos ang pinaka-unwise decision na nangyari sa buhay namin nun, which is alam kong ito ay tinayo namin sa maling klase ng pundasyon, nung nagtayo kami ng bigasan. Hindi kami nag-isip eh. Wala kaming plano. Kasi ang nasa utak lang namin, kailangan ng tao ng bigas. Yun lang gusto ko mangyari. Laki nang nawalang pera. Nagbayad kami ng halos nasa 300,000 para lang pagpa-franchise ng bigas. Tapos dumating sa amin, 14 sako, pinaikot. Every month, naglalabas ako ng 100,000. Nakapangutang pa kung kani-kanino para lang makapagtayo. Pero yung pinangarap kong bigasan, na pangarap kong mabuhay ang tao dahil kailangan ng tao ng bigas nung pandemic, 3 months lang tumagal at nawala na agad. Sayang lahat ng pinagpaguran. Di kasi kami nagdesisyon ng tama, di kami nag-isip, di pinagplanuhan. Ang nasa utak lang namin, matibay na to. Lagi kami nagpe-pray. Before pa namin kunin yung pagpa-franchise, nagpe-pray na kami, pero maling-mali pala talaga. Hanggang ngayon, binabayaran pa rin namin yung utang. Diba? Kaya din ako nag-work. Ngayon, kasi may kailangan kaming bayaran. Di pa rin tapos. Pero nasa 50,000 na lang. So, yun naman ang grace ng Lord. Pero sabihin ko sa inyo, minsan may mga unwise decision tayo sa buhay na akala natin ay tama. Akala natin ay okay. Pero, pag pala talaga nagdesisyon ka ng sarili mo lang, tas kahit sabihin mong nagpe-pray ka, pero hindi mo talaga totally nasusunod at naiintindihan ng plano at kalooban ng Diyos, maaaring bumagsak lahat sa buhay mo. Pero alam niyo kagandahan, kahit ganun ang nangyari sa amin, kahit naging warning sa amin yung nangyari na to, natuto kami ngayon na sa lahat ng gagawin namin, pag-isipan, talagang kumonsulta sa salita ng Diyos. Kasi yun ang kulang lang siguro eh. Kasi wala namang nagtinda ng bigas sa Bible eh, no? So, wala namang ganong mababasa eh. Lagi lang namin iniisip na God is our provider. Yung mga nasa utak namin, kasi nga parang alam mo, desperate ka na, wala ka ng pera, kailangan mong kumita. Yun na lang, gusto namin kumita, gusto namin
matulungan ng mga tao, pero yun pala ay parang pagtatayo lang sa napakahinang. Kaya dumating ang pagsubok, which is ang pinakamahirap na pagsubok sa amin. Yung mga bigas ko, binukbok. Yung bigas na umabot kami sa isang kilo lang ang bumili. Nakakaiyak. Kasi may papasahurin ako. Bumili 1 kilo, magkano yung sahod ng tao ko? 150. Kunyari, ganun, nakikusap na nga lang. Pwede bang wag na muna kitang pasahuran? Pakakainin na lang kita ng bigas. So kaya mag-uwi ka na ng bigas sa bahay niya. Kasi wala talaga. Mabot kami sa ganun. Tas lahat ng pinundar, consider na wala na. Tas lahat ng yan, binilad namin para lumayos yung mga kuto na yan. Pero wala, nasira lahat. Tinapon, nabasa ng ulan, biglang yung tindahan namin, may tulo pala, yung mga stock, siyempre, ang dami ng stock, nabasa. Lahat nun, naisip ko na kapag wala talaga sa tamang pagpaplano at ang Diyos sa kalagitnaan ng ginagawa mo, maaari kang talagang ma-prostrate sa buhay. Kaya nga, napakahalaga palagi mga kapatid na lahat ng ginagawa natin ngayon, pag-isipan nating mabuti. Sundin natin ang salita ng Diyos. Makinig tayo sa salita ng Diyos at sundin natin. Kasi upang ang salita ng Diyos ay makita natin ang kapangyarihan. Alam niyo ba, dito sa topic na ito, naiintindihan ng mga tao, tagapakinig niya ang salita ng Diyos. At dito tayo magtatapos on how yung mga tao, kung paano nag-respond sa preaching ni Christ. Sabi doon sa 28 to 29 ng Matthew 7. Sabi, namangha sila kay Jesus, ang mga taong namangha kay Jesus sa mga tao ng kanilang marinig ang katuroang ito, sapagkat nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi katulad ng tagapagturo ng kautusan. This is how they respond sa tinuro ni Christ. Namangha sila, they were amazed, na parang naisip nila na, galing-galing naman ni Christ magturo. Tapos, na-compare pa si Christ doon sa tagapagturo ng kautusan. Sabi, hindi siya kagaya ng mga Pharisee, hindi siya kagaya ng mga tagapagturo ng kautusan kung paano siya mag-deliver. May authority si Christ pag nagturo. Pero ano yung naging problema lang dito? Hanggang realization lang lahat sa mga tao ang kanilang napakinggan. Ibig sabihin, na-amaze sila sa preaching na ginawa ni Christ. Na, kailangan pala nakikinig, kailangan pala ginagawa. Naintindihan nila yon. Pero ang problema, ginawa ba nila ang napakinggan nila? Hindi. So this is my prayer sa ating lahat ngayon. Lahat tayo lalabas mamaya sa lugar na ito. Uuwi. Lahat tayo tatrabaho ulit bukas. Gaaral, bininegosyo, ikakasalamuha yung ibang tao na naman. Paano ba dapat natin ang tamang pagtugon sa napakinggan natin ngayon? Mananatili ba tayong hangal sa salita ng Diyos na yung napakinggan mo lang ngayon ay hindi mo gagawin? O magiging matalino tayo na ang ating napakinggan ngayon ay gagawin natin at sisimulan natin yun ngayon? Hindi yung sisimulan bukas at o kaya sa isang linggo. Kundi ang lahat ng gagawin natin ngayon. Siguro ngayon pwede mo tanongin sarili mo, ano bang ginagawa ko ngayon? Na masasabi kong ito ba ay wise decision? Or kahangalan ang mangyayari one day? Kasi dapat ang ginagawa mo ngayon, alam mong magiging matalino ka at tama at masusunod ang salita ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga ng obedience dito sa bagay na ito. Hindi lang hearing, kundi doing God's word at the same time. Kaya sana, mga kapatid, itong salita ng Diyos na ating natutunan ngayon, sana wag lang pumasok sa tenga, balik sa kabilang tenga ilalabas. Sana, gusto kong matutunan nyo ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay ninyo. Kung gaano siya kamakapangyarihan. Gusto mo ba maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa salita niya?
gawin mo ang salita ng Diyos. Gawin mo ang itinuturo ng Diyos sa buhay mo. Upang kapag dumating ang pagsubok sa buhay, storms of life na tinatawag, mananatili kang nakatayo. Dahil alam mo ang pundasyon mo ay matibay at malalim. At mabibigyan mo ng kapurihan ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. So ito po ang salita ng Diyos. Ito ang topic about parable of the wise and foolish builders. Nawa tayo ay may natutunan sa salita ng Diyos at gawin natin ang lahat ng ginagawa natin. Lahat na naririnig natin sa salita ng Diyos na tinuturo sa atin, gawin natin upang malasap natin ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Will you say amen to that? Let us all pray. Dakilang Diyos, ang salita mo po ay napakayaman. May pagkakataon, Panginoon, na marami kang mga pinuutos sa amin na sundin sa salita mo. It is our prayer, Lord. It is my prayer bilang pastor din sa Life Field, na sana kaming lahat ay gumagawa at hindi lang nakikinig sa salita ng Diyos. It is my prayer as a pastor of Life Field Church na sana kaming lahat ay namumuhay sa salita ng Diyos. Gusto namin malasap ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya kailangan namin gawin ang iniutos mo sa amin. Hindi naman mahirap sundin ang salita ng Diyos kung aalisin namin ang aming mga sarili. Nagiging magaan ang pagsusunod sa salita ng Diyos kung gagawin namin ito ng may pananampalataya at hindi kami magdadalawang isip sa iyong mga salita. Kaya nga po, Panginoon, salamat po sa mga katuruan sa salita mo, sa Biblia, na nagbibigay sa amin ng mas malalim pa at mas manapalalim pang aming pundasyon. Salamat sa mga salita mo na tinuturo mo sa amin araw-araw, every Sunday, na tinuturo ng mga pastor, na pinaglalaanan nila ng panahon para ituro sa amin. Tunay nga po na ang panalangin ko sa bawat isa sa amin, lahat ng ito ay gawin namin. Lahat ng ito ay may isabuhay namin upang makita namin ang Diyos sa lahat ng aming mga ginagawa. It is my prayer sa Life Field Church na lahat kami, hindi man kami ganong karami sa bilang, pero lahat kami sumusunod sa salita ng Diyos. Na hindi lang kami mga hearers ng Word of God, kundi kami mga doers ng Word of God. Hindi naman kami sinasabing maging dalubhasa sa salita ng Diyos, kundi sa lahat ng aming gagawin, lagi namin konsultahin ang salita ng Diyos. Dahil ito ang pinakamatibay na maaari namin maging kasama sa aming buhay Kristiyano. Hindi kami mapapaano kapag ang salita ng Diyos ay lagi naming tinitingnan at pinabasa at inuunawa. Maintindihan namin ang mga pagsubok namin sa buhay kapag alam namin ang salita ng Diyos. Magiging matatag kami sa pagsubok sa buhay kapag nakikinig at sumusunod kami sa salita ng Diyos. Kaya nga po, Panginoon, tulungan mo po kami na laging maging matalino sa mundong ito. Huwag kaming manangan sa aming mga sarili. Huwag kaming manangan sa tao, kundi manangan kami sa salita ng Diyos at sa iyo, Panginoong Hesus. Ikaw ang kasapatan ng lahat sa buhay namin. Ikaw ang magbibigay ng lahat sa amin. Lahat ng panalangin ng puso namin ngayon ay magkakaroon ng katuparan ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Kaya nga po, salamat po, palaim po ang aking mga kapatid. Tunay nga po na lahat kami ay lumago sa iyong salita at mas lalo ka naming mahalin, Panginoon. Salamat po sa bawat isa. Salamat sa pakikinig nila ng iyong salita. Ang papuri at pasasalamat ay tanging sa iyo lamang po, Panginoong Hesus. Ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa ngalan ng aming Diyos na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. God is good.